Muli po, magandang umaga. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Canindin and family, Eligia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Sher Cariaga and family, Paul Ramos and family, Eluia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamondong and family, J.R. and Len Pabian, Sandy and Eva Bartolome and family, Mar and Lisa de los Santos and family, Darde Roque and family, Melito and Dalia Pabian and family, Jenny Roque and family, Toyang Bartolome, Romy Mendoza, Mauro Santos and family, Jonalyn Bernardino and family, Mr. and Mrs. Robert and Grace Estrella. Para sa mga natatanging kahilingan nina San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Ginalyn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Kathleen de la Cruz, Gary Maningas at Hills St. John Yap. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Jimmy Bernardino. Para sa maagang paggaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Ruby's family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Bencher, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rupo Golinaw, Ricardo N. Pete, Rita N. Chodora, Portia Margarita Nicolas, Joy N. Kate, Ligaya Bernodado, at Sophia Claire Hermar. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga yumaong-yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Pertonilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Junicia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Federico, Sisinando, Librado, Sisinando, Marcos, Flora, Bibinencia. Ngayon po ay 19 ng Disyembre, simbang gabi. Ngayon nilingap ako ng Panginoon. Sa pag-aantanda ng krus sa maraming okasyon at lugar ng Pilipino ay kanyang pagsasabi, Diyos ko, alam kong di mo kami pababayaan. Sa liturhiya, tinatawag din ang simbang gabi na Misa de Gallo, ang Misa ng Tandang. Dahil dati, madaling araw lamang ito ginagawa. Ito'y upang ang mga gumagapas sa bukid ay makagapas ng maaga. Sa turo ng simbahan, walang dudang sa simbahan na pulot ng marami ang pag-aantanda o pagkukrus dahil ginagawa natin ito sa simula at katapusan ng mga pagdiriwang na liturhiko. Pero sino ang nagturo sa Katolikong Pilipino na mag-atanda sa loob ng jeepney sa bawat madaan ito sa tapat ng isang simbahan? Sino ang nagturong mag-krus sila kapag may nabalita ang masama? Kapag nasa bingit ng panganib o kaya may dumarating na kalamidad o sa simula ng kahit anong paligsahan. Sa marami pang ibang pagkakataon, kusa tayong nag-aatanda. Parang iisa lamang ang sinasabi natin, Diyos ko, alam kong di mo kami pababayaan. Para bang nagbibigay ito na matagpuan niyang nasa isang banal na lugar, siya. Ang punong tagapaglingkod po sa ating banal na misa ngayong umaga ay ang ating minamahal na Kora Paroko, Reverend Father Angelito Santiago. Magsitayo pong lahat at makiisa sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagsimbang gabi, halina't pagnilayan natin ang kaloob na pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng pagbibiyaya sa ating bansa. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. pinupuri ka Amin. Dinaan ka namin. sinasamba, Baka namin. Bubuni ka namin. pinasasalamatan ka namin sa iyong Dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos sa pangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bundok Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. tanggapin mo ang aming kahiligan. Ikaw na laluglong sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at Asa-asa, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kailangan ng Diyos Ama amin. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Sa Diyos.
po natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Manay makapangyarihan, nirapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na birin para sa libutan. Dakilang misteryong ito ng pagkatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaloy ng pag-ibig. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ay nakatalaga sa Panginoon, kaya pinuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang ginawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ay hari ng Judea, may isang sacerdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipin ni Aaron ng kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang sacerdote. Na sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga sacerdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon. Sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao at nanalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot. Nang makita ang anghel, ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglayang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panabalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At kayo'y magbibingikat, hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kay tatato nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kabila ng medyo malakas na ulan kanina, tayo pinandito at sasama-sama sa ating ika-4 na araw ng ating simba Misa de Gallo, sa Misa Madaling Araw, at upang pagnilayan natin ano nga ba ang mensahe sa atin ng Panginoon na ating napakinggan at
Tunay ngang tinuturo sa atin, sa ating mga binasa, na walang hindi mapangyayari sa Diyos. Sa kabila ng iba't ibang kadahilanan, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. O tayo magsisikap na manalig, magtiwala sa Kanya. Ang pagkatanda na krus ay sinasabi nga po sa ating mga paunang salita, ay tanda ng ating pananampalataya, pananalig sa krus, sa Panginoon. Sapagkat ang krus ay siyang dinala sa atin kasama ng Santo Niño, 500 taon na ang nakakaraan. At sa tuwing tayo nagatanda ng krus, pinapayag natin ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal sa Panginoon. Meron pong isang nag-aalaga sa isang mayaman na may sakit. At siya naging tapat dito at dumaan na pa mga panahon at itong amo niya ay malapit ng pumanaw. At inaasahan niya kahit paano na mayroong ibibigay sa kanyang pamana. Pinatawag ang malalayong kamag-anak at binigay nga ang kanyang pamana. At nung siya na ay ang binigay sa kanya nung kanyang mayamang amo ay isang krusipiyong nangyari sa tiyok. Sabi niya sa kanyang sarili, ito lang ang ibibigay sa akin ng aking amo. Isang crucifix na yari pa sa tiyok. At ang ginawa niya, ito kanyang isinabit sa silid. Doon sa kanyang sa loob ng kanyang silid, doon malapit sa kanyang higaan. At sa tuwing siya nakahiga doon, napagmamasdan niya yung crucifix na bigay sa kanya ng kanyang amo, ay sabi niya, ito lang ba talaga? Hanggang sa sama ng loob niya, bilang niyang hinampas ang dingding. At sa kanyang paghampas, nalaglag ang krusipiho. At anong gulat niya, nung ito'y nabasag, may mga lumabas na mga diamante, mamahaling bato. Na sa loob pala ng crucifix, sa likod ng crucifix na to, ay may kayamanan. Kaya nga, dali-dali siyang kumatok sa pintuan ng kanyang amo para magpasalamat at humingi ng tawad. Kaya lang, wala ng buhay ang kanyang minamahal na amo. Di niya akalain, sa likod ng krusipio, sa likod ng krus na yun, nandoon ang natatagong kayamanan. Sa ating pananampalataya at pagkatanda na krus, ay pinapahayag natin ang ating kaligtasan. Sa ating pananampalataya, sa krus ng Panginoon, nandoon ang kaligtasan na binigay sa atin. Kaya nga po, ano pagtawag sa atin? Tayong pinagkalooban ng pananampalatayang ito na ating pinapahayag ay dapat nating ibahagi. Kahit sa ngayon, sa panahon ng 500 taon ng ating pananampalataya. Kasama ng pananalig na sa Panginoon ay walang imposible, sa Kanya ay posible ang lahat. At pinakita po ito sa ating unang pagbasa. Kung paano ang asawa ni Manoah na ipatanda na, baog pa, pinagkalooban ng anak. Ganon din sa ating ebanghelyo. Zacarias at Elizabeth, sila yung mga tapat na lingkod ng Diyos. Pero may kulang sa kanila. Wala silang anak at imposible magkaanak sapagkat si Elizabeth ay baog na, ay matanda pa. Katulad ni Zacarias. Pero sa ating binasang ebanghelyo, ano man ang mga kadahilanan na parang imposible, sa Panginoon ay posible. Kaya nga po, sa kawalan ng pananalig ni Zacarias, hindi niya maintindihan pa, paano mangyayari yun? Matanda na ako at matanda pa ang aking asawa, ay paug pa. Kaya nga, sabi rito, ako si Gabriel, naglilingkod sa harapan ng Diyos, sinusugo ko pang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At kayong mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. At tunay nga ating napakinggan ang himala, ang biyaya
na sa Panginoon ay walang imposible. Sa panahon ito ng ating 500 taon ng pagkatatag ng ating pananampalatayang Kristiyano, sa ating pagpapahayag na sa bawat pagdiriwang tayo nagkatanda na krus at sinabi iba't ibang kadahilanan, sa bawat sakramento at liturhiya ng pagdiriwang, higit sa sakramento na banal na pagdiriwang ng banal na misa, nag-umpisa tayo sa krus at nagtatapos tayo sa krus. Sakramento ng lahat ng mga ito, nandito ang krus ng Panginoon na ating pinapahayag. Nawa sa lahat ng ating mga dalahin, tunay ngang tayo manalig sa Panginoon sapagkat tayong lahat, kailanman, hindi niya pababayaan. Nawa katulad ni Zacarias at Elizabeth, ano man ang ating edad at sa ating katandaan, ating tinataas din ng mga lolo't lola at senior citizen. Nawa tunay nga maranasan pa rin nila ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa ating lahat. Kasihan tayo ng Diyos at samahan sa ating pamumuhay. At tunay nga ang himala ng Diyos, ang kanyang himala at pagmamahal ay ating maranasan. Kahit imposible, ay nagiging posible. Sapagkat sa Panginoon, ang lahat ng ito ay mapangyayari sa ating pananalig sa Kanya. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako, Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay nagmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nadadaig ng kagandahang loob na ang Diyos. Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, pagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagkitiwalang sumamo tayo sa Kanya, Diyos ng katuparan ng pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, ay patuloy nawa tayong magtiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang, naway isalin sa mga anak ang katatagan at pag-asa ng isang nananalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo. Ang mga kabataan ay makita nawa ang kahalagahan ng tanda ng krus sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit ay pagalingin nawa ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa ay tanggapin nawa sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin ipaparating kailingit sa lahat ng mga lolo't lola. Sila ating tinataas sa Panginoon na bisa ng mabiyaya, mahabang buhay, at yakapin ng pagmahal ng kailang mga mahal sa buhay. Amang mawain, pusupusin kami sa iyong Espiritu, na sa gayon ay salubungin namin ng may galak
at sigla ang aming tagapagligtas na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay makamit nawa ng kapupunan, kabanalan na dinudulog ng iyong kapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat ni ko ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsugod mo sa Kanya pinaglahat ng mga propeta, ang pagsilang niya pinanabikan ng mahalabing Kanyang inantunay sa kapalang Espiritong Banal, ang pagdanyay nila ni San Bautista sa Kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghandaan namin, ang mga araw ng Kanyang pagsilang na kami nananabik na lubos na makalo sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa ikataasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ako sa loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inalay namin sa itinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na ginarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo, sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating amang mahabagin sa panalangin ito sa atin ng Panginoon, ating awitin ang Ama namin. Sa langit, bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin na sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa puso, ayaw mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa lahat ng kapamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang papayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat
kalwalhatian. Magpasawalang Panginoong, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan niyo ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya, kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisain sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumayin niyo, At sumayo rin. iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumayin niyo lahat. Kordero ng Diyos, Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa ating itaas natin sa Kanya. Ating mga panikit mapalat tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parang bang naririto ka na at inaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami panatilihin mong nanabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ang ng marangal, pagsilang ng aming manlubos na mahal, siya mamagitan ka sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsipo po ang lahat para sa ilang palala. Bukas po ay araw ng linggo. Bukod po sa misa natin ng madaling araw simbang gabi, mimisa rin po tayo ng alas 7 ng umaga at 8:30 ng umaga. Yun po ay para po sa mga hindi po makapagsisimba. Dito po araw mga po ng linggo. No? So, sana po tayo ay magsimba. No? Pakisabi po sa mga mahal natin sa buhay. Bukas po ay kulay violet po ang ating suot para po sa mga pisan, bulaklak yung handog. At alay po yung spaghetti sauce. No? At sana po mas lalumanin pa tayo sa ating pananampalataya at manalig sa Diyos sapagkat sa Panginoon wala pong imposible. No? Tatayo na po ang lahat. Sama rin po natin ang libing po ng tatay ni Father Archie ay sa darating pong Lunes, alas 9 ng umaga. Sa Novaliches po sila, pag-isal po natin ang kanyang ama na si Marcos Domingo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo at ang inyong buong pamit angkan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humay tayo nagmamahal, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good All the time, all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.